ninyo ang Panginoon, nakilay ng kanyang ngalan. Purihin siya'y awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya'y awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ngayon po ay ginugunita natin sina San Lorenzo Ruiz at mga kasama niyang martir. Hilingin natin ang tulong ng Panginoon na tulad ni San Lorenzo at ng kanyang mga kasama, tayo maging seryoso at desdido, dedicated lagi sa pagsunod kay Kristo. Upang tayo maging marapat, halina't magsisimula tayo sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, ibulong sa Panginoon ang ating intensyon, kasama ng intensyon ng mga tumutulong sa ating simbahan at ng intensyon ng mga nasa ibang bayan o nangingibang bayan, ating mga kababayan para sa kanilang pamilya at para din sa ating bayan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang mga gumaganap sa iyong kalooban, kahit na sila'y usigin at pahirapan, ay tinuturing mong mapalad sa iyong kaharian. Ang katapatan ng mga banal na martir na sina San Lorenzo Ruiz at mga kasamahan ay mapasa amin na araw-araw upang ang paglilingkod sa iyo at sa kapwa-tao ay aming magampanan. Niling namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa simula ng aklat ni Propeta Ageo. Ikalawang taon noon ng pamamahala ni Haring Dario sa Persya, nang unang araw ng ika-6 na buwan, tinawag ng Panginoon si Propeta Ageo. Ipinasabi niya kay Zorobabel na gobernador ng Huda at anak ni Shealtiel at sa buong saserdoteng si Josue na anak naman ni Josadak. Ganito ang sinabi ng Panginoon. Ipinamamalita ng bansang ito na hindi pa panahon upang muling itayo ang templo. Sinabi nga ng Panginoon sa mga Israelita sa pamamagitan ni Propeta Ageo, magaganda at maayos ang inyong mga tahanan, ngunit pinababayaan niyong wasak ang aking bahay. Isipin ninyo ang inyong kalagayan. Marami ang inyong inihahasik, ngunit kakaunti ang inaani. Kumakain nga kayo, ngunit hindi nabubusog. Umiinom kayo, ngunit hindi nasisiyahan. Kumikita nga ang mga manggagawa, ngunit ang kita nila'y parang nahuhulog sa buslong butas. May damit nga kayo, ngunit hindi makaalis ng ginaw. Isipin ninyo ang nangyayari sa inyo. Kumuha kayo ng kahoy sa bundok. Gawin ninyo uli ang templo at doon ko iahayag ang aking kaningingan. Sa gayon, ako'y masisiyahan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang Panginooy purihin, awitan ng bagong awit. Purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manlilikha.
dahilan sa iyong hari, ikaw Siyon ay matuwa. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan. Alpat tambol ay tugtugin, at siya ay papurihan. Panginooy nagagalak sa kanyang mga hirang. Sa nangagpapakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagpipista ay magsaya at mag-awitan. Sa pagpuri sa Panginoon ay bayaang magsigawan. Ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirang. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Magsitayo po lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nabalitaan ni Herodes na tetrarka ng Galilea ang lahat ng ginagawa ni Jesus. Nagulo ang kanyang isip sapagkat may nagsasabing muling binuhay si Juan Bautista. May nagsasabi namang lumitaw si Elias. At may nagsasabi pang muling nabuhay ang isa sa mga propeta noong una. Kahit ang sabi ni Herodes, pinapugutan ko si Juan, ngunit sinong nababalitaan ko ito? Marami akong narinig tungkol sa kanya. At pinagsikapan niyang makita si Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Mahirap magmahal ng maling tao. Yung akala mo ay serious, pero curious lang pala sa'yo. Yung akala mo ay desidido, pero interesado lang pala sa'yo. Mahirap ito kapag sa paglaon ng panahon ay nakapag-invest ka na ng time, ng energy, ng love, maging ng material na bagay. Tapos, interesado lang pala siya. Curious lang pala siya. Minsan ka lang magmamahal. Pinaglaban mo, pinagtiyagaan mo sa maling tao pa. Sayang, hindi ba? Kaya mag-ingat po tayo sa mga taong ganito. Bakit nga ba tayo? Bakit nga ba ako kasama? Ayun lang pala. Seriously, kahit naman sa mga may asawa na maging desidido at seryoso na kayo sa inyong asawa para hindi na kayo maging curious at interesado sa iba. Pero paano nga ba natin malalaman, for the sake lalo na ng mga single, kung isang tao ay serious at decided para sa'yo at hindi curious at interesado lang sa'yo? Sapagkat yung dalawang yan, parehong nagsisimula yan sa magagandang mga ngiti, sa kindatang ganyan, sa pakyutan na ganyan. Parehong nagsisimula yan sa madalas na pagte-text, pakikipag-usap, gamit ang mga matatamis na salita. I care for you, I miss you, I enjoy being with you, gusto kitang nakikita, ang ganda-ganda mo, ang gwapo-gwapo mo, ganoon. Parehong nagsisimula yan sa madalas sa pakikipagkita na may parega-regalo pa. Ayan. Hanggang sa ma-fall ka na, mahulog na ang loob mo sa kanya. May love ka na. Na wala namang masama kung seryoso ka na at desidido ka na para sa kanya. Paano kung siya hindi pala? Paano kung interesado lang siya sa'yo? Paano yung curious lamang siya sa'yo? Kasi maganda ka, gwapo ka,
may pera ka, may napapala siya sa'yo. Patay na. Diba? Kaya mag-ingat sa mga taong ganyan. That is why, sa relasyon, kinakailangan talaga ng enough na panahon. Sapagkat time will tell kung ang tao ay seryoso at desidido sa'yo at hindi curious at interesado lang sa'yo. Halimbawa, kung sa paglipas ng panahon, ang pakikipag-usap sa'yo, even through text, at pakikipagkita sa'yo ay hindi nagbabago. Nagbago man ay mas dumalas pa, mas naging malimit pa, mas naging malalim pa. Sa inyong pagkikita nga kung minsan, tinginan nyo lang sa mata, nagkakaintindihan na kayo. Sa dalas at sa pagiging consistent ng pagkasama, pakikipagkita niya, at pagte-text niya sa'yo. Ibig sabihin nun, pwedeng seryoso na siya at decidido na siya para sa'yo. Pero kung sa paglipas ng panahon, ay napapalipas din siya ng panahon bago mag-text sa'yo, even just to check on you. Tapos ay kahit yung hindi niya pagre-reply sa'yo na alam niyang ikaw ay pwedeng magalit o pagtampo, ay mali yan. Hanggang sa maubusan na siya ng excuses. Na busy siya, ganito ang ginagawa niya. Yung excuse niya, nauulit at nauulit na. Ay, hindi na tama yan. At pagkatapos, kung makikipagkita siya sa'yo, isisingit ka lamang niya sa schedule niya, tuwing weekdays pa. Bakit ko sinabing tuwing weekdays pa? Kasi naman, alam natin, di ba? Lalo na kayo who work from Monday to Friday. Mahalaga para sa inyo ang Friday, night, ang Saturday, ang Sunday. Yan yung mga rest moments ninyo Kaya yun yung mga moments na mahalaga para sa inyo. Kung kaya, kapag ang date o ang pakikipagkita ng tao sa iyo ay itatapat niya sa mga moments na ito, ibig sabihin mahalaga ka sa kanya. Kasi sa mga moments na mahalaga para sa kanya, ay inilalaan niya para sa iyo talaga. Pero kung makipagkita siya sa iyo ay biglaan, kung kailan lang niya maisipan, weekdays pa, alanganing oras pa at nagmamadali pa siya, malamang sa curious at interesado lamang siya. Ang mas masama pa dyan ay curious at interesado lamang siya, paminsan-minsan pa. May consolation sana kung curious at interesado siya, tapos minuto araw-araw. Baka pwedeng makapasa na yon sa love or pagiging serious at dedicated or decided for you. Pero kung paminsan-minsan lang at kung kailan niya maibigan lang, napapabor pa sa kanyang kagustuhan, iba na yun. Halimbawa, game lang siya kapag okay yung pupuntahan mo para sa kanya. Dahil gusto rin niya mapunta doon sa pupuntahan ninyo. Gusto rin niya yung movie na panonoorin ninyo. Makita mo, excited siya. O kaya, alam niya may mangyayari sa inyo. Alam mo na, excited siya. Pero pag ang lakad ninyo ay parang pabor lang sa'yo, kasi magsha-shopping ka lang, pupunta ka lang sa reunion, nagsisimba ka, tapos alam niya na wala naman ding mangyayari sa inyo. Alam mo na, ang bigat-bigat na ng loob niya, pinipilit mo na siya, kaya konting hassle lang, naiinis siya. Ay, matinding sign na yon na siya ay curious at interesado lang sa'yo. Kasi alam niyo ang tao, lalong-lalo na ang lalaki, gagawin naman niya ang gusto niya. Pag gusto ng lalaki, wala lang makapipigil sa kanya. Gustong kumain niya, kakain niya. Gagawa ng paraan para makakain. Gustong magpahinga niya, papahinga niya. Gusto niyang gumala, gagala niya. Hindi naman po pwede na kapag nagmamahal na siya, kapag ayaw niya, hindi niya gagawin. Di ba? Nagmamahal ka I mean, may mga kilala akong mga lalaki na yung hindi nila ginagawa dati sa interesado at curious lang silang babae. Nang makamit sila ng babaeng talagang decided na sila na pakasalan, nang makamit sila ng babae na talagang seryoso na sila, ay all of a sudden, nagsisimpa na, nagiging sweet na. Ginagawa na nila yung mga dating hindi nila ginagawa. Kaya nga sabi natin, and paraphrase it, sa gusto maraming paraan, sa ayaw maraming dahilan, sa curious at interesado lang maraming dahilan, pero sa serious at decided talaga maraming paraan. I'm sure the last thing that you want to happen in your life is to become deeply connected with someone na hindi ka naman makakita ng linaw kung talagang kayo ba habang buhay. Yun kasi ang mahirap sa tao Sometimes, man can be very cunning, pretending that
he or she is serious with you, dedicated to you. Pero hindi dahil he or she loves you, but because he or she just wants to keep you. Kasi curious lang siya, interesado lang siya. And as I said, paminsan-minsan pa, beware of this kind of people. Tingnan po ninyo ang ating Panginoon Jesucristo kung bakit napunta yung usapan dito. Bata pa lang siya, in fact, nasa sinapupunan pa lamang siya. Gusto na siyang makita ni Herodes. Yung Herodes na matanda, ha? Kasi yung Herodes dito sa Ebanghelyo, ito na yung anak ng Herodes na matanda. Diba? Nasa sinapupunan pa lamang siya. Gusto na siyang makita ni Herodes. Nang siya'y nagbinata, eto, sa Ebanghelyo, gusto pa rin siya uling makita ni Herodes. Yung anak na nung matanda. Okay? Nagets niyo? Pero parehong Herodes, yung mag-ama, pareho siyang gustong makita. At bakit? Dahil seryoso sila kay Kristo, dahil decided sila na ibigay ang kanilang buhay kay Kristo. Curious lang sila, interesado lang sila. Kaya po ang Panginoon hindi naman pinaprioritize na makita sila, sapagkat alam ng Panginoon na yung pagiging interesado at curious lang nila, Herodes, will just waste his limited time on earth and will just even lead to his suffering and death. Hindi pa naman niya oras. O di ba't ganun talaga ang nangyari? Nung makita na ni Kristo si Herodes, yun na ang naging simula ng paghihirap at kamatayan niya. Kaya, mag-ingat tayo na magmahal ng mga maling tao. Yung mga taong interesado lang sa iyo at curious lang sa iyo kung kailan nila gusto. Sapagkat hindi ka lamang nila sasaktan balang araw, kundi sasayangin pa nila ang malaking bahagi ng iyong buhay. Yung bahagi ng iyong buhay na maaasahin ka lang niya. At yung bahagi ng iyong buhay na gi-give up ka na niya to be followed ng mga panahon na malulungkot ka. Di ba? Mahihirapan ka pang magmahal ng iba kahit na ito ay tamang tao na kasi napagod ka na sa una, nadala ka na sa una na maling tao pala. But you know what? Mayroong solusyon dito. Again, mag-ingat sa mga maling tao. Pero sa mundong ito na hindi ka makasigurado, sa mundong ito na maraming mapanlinlang na tao, ang magandang solusyon ay ang tayo ay maging seryoso at desidido lagi sa ating relasyon sa Panginoon. Higit pa sa kung ano, higit pa sa kung kanino, pahalagahan natin ang relasyon natin kay Kristo. Sapagkat siya naman talaga mula pa noong una hanggang ngayon at sa mga susunod pang panahon, ang mananatiling seryoso at desidido, dedicated din para sa atin, kahit na madalas ay curious at interesado lang tayo sa Kanya. Siya itong sa atin ay hindi bumibitaw. Siya itong sa atin ay hindi nagde-deny. Siya itong sa atin ay hindi nagbabago. Siya itong sa atin ay sasalo at sasalo. Iwan man tayo ng tao. Di ba yun naman din ang pangako niya? Malimot man ng ina ang anak niya, hindi niya tayo kalilimutan. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa ating pananamisa, ang mas manuot sa puso natin at mas paniwalaan natin ang pagmamahal ng Diyos sa atin na hindi nagbabago. Tulad ng paghawak dito na ginawa ni San Lorenzo at ng kanyang mga kasama. Kaya naman nasabi niya na kahit 1,000 buhay pa ang meron siya, ay ihahandog pa rin niya sa Diyos talaga. Kasi sigurado siya na ang Diyos ay hindi magbabago sa Kanya. Siya nga itong kamuntik pang magbago, di ba? Kasi nung una, nagdadalawang isip pa siya kung ang buhay niya ialay niya talaga. Hindi na. Ialay ko ng buhay ko. Kasi he must have realized, hindi ko naman nasubok ang Diyos. Ba't ako pa susubok sa Kanya? At alam ko na ang Diyos, kahit ako'y nag-iisa na lamang sa mundo, iaalay pa niya rin ang buhay niya para sa akin. Yun at gusto kay San Lorenzo, iaalay din ang kaniyang buhay. So ito sana ang panghawakan nating biyaya sa buhay na ito
ang pagmamahal ng Diyos sa atin na hindi nagbabago. Sa mundong ito na hindi ka sigurado kung mahal ka nga ng tao at kung makasigurado ka man ay hindi ka rin sigurado kung ito habang buhay ay hindi magbabago. Maging seryoso at desidido nawa tayo kay Kristo. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa. Walang imposible sa Kanya. Ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Alam kong di rin ng Diyos ang samuko. Alam kong di Sapagkat mahal niya. ng Diyos ang samo ko. Alam kong di rin ng Diyos ang samuko. Alam kong di rin ng Diyos Sapagkat ang alam niya ang pinagdaraan. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong di rin ng Diyos ang samuko. ng Diyos Dikit natin ang ating mga mata. Panginoon, kami tulungan mo na hindi magbago sa iyo. At tulungan mo rin po kami na hindi iasa ang aming kaligayahan, maging ang aming buhay sa iba, sapagkat hindi namin kontrolado ang isipan at emosyon, damdamin nila. May mga taong nagmamahal ng totoo, pero paglipas ng panahon, kung bakit biglang nagbabago. Tulungan mo kami, Panginoon, na higit pa sa relasyon namin sa aming kapwa, ay mag-invest ng pagmamahal namin sa iyo. Sapagkat ikaw lang talaga ang kailanman ay hindi magbabago. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan sa Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan, paniwalaan natin. Babalik sa atin. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo. Sapagkat sabi nga, buhay man, lumang sa kamatayan man, hindi niya tayo kalimutan, hindi niya tayo pababayaan. Lagi niya tayong sasamahan, hindi niya siya nasusunod. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Magandang mangyayari. Kung lalapit kay Jesus, kung lalapit kay Jesus. papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara lang sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasa walang hanggan. Amen. Mag-aalay po. Katulad ng mga buti na tinitipon upang maging tinapay na nagbibigay buhay. Kami naway matipon din
sa'yo'y nagpupugay. Iisang Panginoon, isang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y nagpupugay. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong pagkadakila sa mga banal na martir na sina San Lorenzo Ruiz at mga kasamahan ay nagbubunsod sa aming mag-alay ng aming abang nakayanan. Kami umaasang tutugunin mo ang kanilang dalangin na iyong pagdamutan at tanggapin ang mga alay na pag-asaluhan sa banal na piking. Hiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, asama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay kang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ngayong aming kagalakan na sina San Lorenzo Ruiz at mga kasamahan ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit na sila'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanilang matulanan ng iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanap, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nag-isiawit, nang papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagpupunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal, ang mga kaloob na ito pang para po sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, niyabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya nialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Tenes na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahan mo mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, San Lorenzo, at ang lahat ng mga kasama niyang martir na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at sa aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan.
Amen. Tumawag tayo sa Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawa namin sa nagpapasala sa amin at huwag mo kami ipapintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. hiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin dito ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tungayin mo ng aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, lalo na sa aming pamilya, ano man ang aming maging problema ayon sa iyong kalooban, at sa mga Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo namang lahat. At sumaiyo. Bigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. narito sa harap natin ang Panginoon ng ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Lahat ay aking ibibigay, ibibigay pati aking buhay, upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay, ibibigay pati aking buhay, upang purihin siya. Upang purihin siya. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, amin ang pinagsaluhan ng haing nagbibigay buhay. Habang panahon kaming lilingon sa iyo dahil sa lahat ng iyong awa at biyaya. Bilang tugon sa dalangin ng mga banal na martir na sina San Lorenzo Ruiz at mga kasamahan, marapat mong kami makarating sa kaluwalhatiang nilaan mo sa amin. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Heso Kristo, asama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole Holy world. God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lazareth, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanituling busilak sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mo ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Iling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibagar namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos ang may tuluyang matupad siya nawa. lapiran ng Lazareth at kapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Aming inialay ang pag-ibig na walang kapantay. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at naging dalisay. Ang meron pong umibig ay walang siraris, pagsintan sa kalinis sa iyo hanggang langit. Birhen, Birhen mahal, sa awit at sa dasal, aming inialay ang pag-ibig na walang kapantay. Salamat po.
Panginoon yung sambayanan, nagdiriwang at nagpupuri sa isang diwa't tinig, isang pagdakila, atas ng pag-ibig mo'y diringgin. Sa isang diwa't tinig, isang pagdakila, atas ng pag-ibig mo'y diringgin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Ipagdiwang natin kaysa ng buong simbahan ng kapistahan, ina Arkanghel San Miguel, San Gabriel, at San Rafael. Ipagdiwang natin ito sapagkat sila'y mga lingkod ng Diyos na ipinapadala ng Diyos sa atin upang protektahan tayo, upang akayin tayo sa pagkapakabuting tao. Upang tayo maging marapat sa misang ito, halina't magsisimula sa ating mga kasalanan, lalo na yung mga pagkakataong tayo naging mayabang na hindi tayo sumunod sa kalooban ng Ama. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan ikan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mo ang king kapurihan. Panginoong Diyos, hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Heso Kristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang ang Heso Kristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Iyuko natin ang ating ulo, ibulong sa Panginoon ang ating intensyon, kasama ng intensyon ng mga tumutulong sa ating simbahan, ng mga mahal natin sa buhay, mga kababayan natin sa ibang bayan na nagtatrabaho para sa kanilang pamilya at para na rin sa ating bayan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa mahusay na kaayusan, pinamamahalaan mo ang mga ginagampanan ng paglingkod ng mga anghel at mga tao. Para mo ng awang ipagkaloob ng buhay namin sa lupa ay pangalagaan ng mga laging tumutuwang sa kalangitan ng mga lingkod mong anghel. Sa pamamagitan ng Yesu Kristo at sa mga Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Daniel. Habang ako'y nakatingin, may naglagay ng mga trono. Naupo sa isa sa mga ito ang isang nabubuhay magpakailanman. Kumikinang sa kaputian ang kanyang kasuotan at parang lantay na lana ang kanyang buhok. Ang trono niya ay nagniningning. Ang mga gulong nito ay apoy na nagliliyab. Waring agos ng tubig ang apoy na bumubuga mula sa trono. Ang naglilingkod sa kanya ay 1,000,000, bukod pa sa milyon-milyong nakaantabay. Humanda na siya sa paggagawad ng hatol at binuksan ang aklat. Patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian
Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at di babawiin at hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Ako poon buong pusong aawit at pasasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo, ay yuyuko at gagalang. Pupurihin kita, roon pupurihin ang iyong ngalan. Poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Dahilan sa pag-ibig mo ay sa iyong sa iyong katapatan. Ika'y tunay na dakila, pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong ay lumakas agad ako. Poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Dahilan sa pangako mong narinig ng mga hari, pupurihin ka ng lahat at ika'y ipagbubunyi. Ang lahat ng ginawa mo ay kanilang aawitin at ang kadakilaan mo ay kanilang sasambitin. Poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus si Nathanael, ay kanyang sinabi, "Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita, siya'y hindi mandaraya." Tinanong siya ni Nathanael, "Paano niyo ko nakilala?" Sumagot si Jesus, "Bago ka patawagin ni Felipe, nakita kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos." "Rabay, kayo po ang anak ng Diyos, kayo ang hari ng Israel," wika ni Nathanael. Sinabi ni Jesus, "Nanampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Makakakita ka ng mga bagay na higit kaysa dito." At sinabi niya sa lahat, "Tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhikmanaog sa kinaroroonan ng anak ng tao." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang misa pong ito ay para sa lahat, pero in particular, most especially, para sa mga kababayan natin sa ibang bayan na nagtatrabaho para sa kanilang mga pamilya at para na rin sa ating bayan. So ngayon po ay pinagdiriwang ng ating inang simbahan ang kapistahan ng mga arkanghel, sina San Miguel, San Gabriel at San Rafael. Tulad ng iba pang mga anghel, sila'y mga lingkod ng Diyos sa kalangitan, pero pinapadala din naman ng Diyos sa atin upang tulungan tayong magpakabuting tao at upang protektahan tayo sa demonyo. Hindi po natin tiyak kung kailan sila nilikha. Bagamat may nagsasabing tradisyon na sila'y bahagi ng pagkalikha ng lahat during creation. Particularly sa Genesis 1 verse 3, when God created light. Diba ang sabi ng Diyos, "Let there be light," and there was light. Ito raw ay ang mga anghel sa kalangitan. O ito ay kumakatawan sa mga anghel. Hindi pa ito sa alam nating araw. Hindi pa ito sa alam nating liwanag na dulot ng araw. Sapagkat ang araw at buwan daw, which constitute day and night sa ating pagkakaalam, ay nilikha during the fourth day of creation. It wasn't in the first day. In the first day, ang nalikha, light. And there was light na kumakatawan
o sumisimbolo sa mga anghel o kasama ang anghel sa light na tinutukoy na yan. Ngayon, di ba, sinasabi rin sa first day of creation, inihiwalay ng Diyos ang kaliwanagan sa kadiliman. Ito raw naman ay sumisimbolo sa pag-aaklas kasi ni Satanas na dating anghel kasama ng iba pang mga dating anghel. Kaya nga inihiwalay ang kadiliman sa kaliwanagan. Yung kaliwanagan, mga anghel yan, pangkalahatan. Pero nang magkasala at mag-aklas, si Lucifer at ang mga dati pang mga anghel nagkaroon ng kadiliman. Sila dati ay parte ng kaliwanagan, pero nagdilim, naging kadiliman dahil sa kanilang kasalanan. Again, this will make sense kasi this will explain why hindi talaga nilikha ng Diyos ang demonyo. Ang demonyo ay dating mga anghel bago pa magkasala ang mga ito. Kaya pala, nang likhain ng Diyos ang tao sa huling araw, nandun na ang demonyo para tuksohin ang tao. Mula noon hanggang ngayon, tinutukso na nga po. Kaya nga po ang challenge ng pagdiriwang na ito ay sa tulong ng mga anghel, labanan natin ang panukso ng diablo. Kaya nga po, gusto ko yung ginawa ng isang UFC fighter na si Bryce Mitchell. Sapagkat sa simula at sa pagkatapos ng kanyang laban, which he won, itinataas niya ang Biblia. Asabay ng sigaw, freedom! Freedom from Satan daw. Because he believes that Satan is taking over this earth. So yun ang ginawa. Freedom from Satan. Tinataas ang Biblia. Sabi nga po ng commentator, ito ang unang pagkakataon na may nagdala na fighter ng Biblia sa octagon. Octagon yung pinaglalaruan, pinaglalabanan. Yun yung octagon. Sa harapan ng mga maraming audience, sa TV and on social media, na kung saan marami dyan ang hindi na naniniwala sa Diyos at sa Biblia. Ganun sana. Tulad ng mga arkanghel, lalong-lalo na ni San Miguel, i-declare natin walang katulad ng Diyos, walang makadadaig sa Diyos, walang pwedeng makasubstitute sa Diyos. At yan ay dapat magsimula sa ating sariling buhay. Sapagkat, whether we accept it or not, tayo mismo ang nagiging substitute ng Diyos, ang nagiging parang Diyos ng ating buhay. Kapag hindi tayo sumusunod sa Kanyang mga utos at kapag namumuhay tayo ayon sa ating sariling kagustuhan ng magbigay ng saloobin si sex bomb, dating sex bomb, IZ, tama ba yung aking pagkakasabi? Hinggil sa kanyang anak na ayaw nga daw niyang mapahamak. Ang sabi ni IZ sa kanyang anak ay para bang, all I want is the best for you and I'm holding on with the truth written in the Bible. The Word of God, the one who created all of us. Gusto ko lang yung the best para sa iyo at para dito ang pinangahawakan ko ay ang katotohanan na nasusulat sa Biblia, salita ng Diyos na lumikha sa ating lahat. Ang sagot ng kanyang anak, I want to live my own truth, Mami. Mami, gusto kong isabuhay ang sarili kong katotohanan. Alam po ninyo, ayoko munang mag-comment sana ha. Siyempre, nandun din yung simpatsya ko doon sa bata kasi walang unang dapat na tumanggap sa kanya kundi ang kanyang mga magulang, lalo na ang kanyang ina. Pero alam po ninyo, nang sinearch ko naman yung mga videos nila na mag-ina, lalo na yung mga dance moves nilang magkasama, I realize, naman mukhang tanggap naman ni Isaac ang pagiging gay ng kanyang anak. Tanggap naman. Kung papaanong tanggap ng simbahan, kung papaanong mas lalong tanggap ng Diyos. Kaya lang, nung nakita ko yung isang video nung anak ni Isaac na nagje-gesture ng bastos, sabi ko, naiintindihan ko na si Isaac, tanggap niya ang kanyang anak. Pero pinoprotektahan lang niya ang kanyang anak sa pagkapahamak in going all out.
Don't get it wrong. Walang mali sa pagiging all-out na gay or lesbian. Mahal ng Diyos ang lahat ng tao. Ang bagay na gustong protektahan ni Isaac sa kanyang anak ay ang pagiging all-out ng kanyang anak na gawin kung anuman ang kanyang kagustuhan at hindi na nababatay sa katotohanang nagmumula sa Diyos lamang. Sapagkat mapapahamak talaga tayo kung ang isa sa buhay at susundin natin ay yung mga gusto nating katotohanan at hindi yung katotohanang ibinibigay ng ating Diyos lamang. We can go all out sa pag-reach ng ating mga dreams. We can go all out in expressing ourselves. We can go all out in becoming the best version of ourselves, but not according to our own standard. Should be in accordance with the standard and truth of God. Hindi natin dapat inaabuso yung pagmamahal ng Diyos. Yes, mahal ng Diyos tayong lahat. Pero kahit na mahal tayo ng Diyos, hindi lahat ay okay sa Kanya. Kaya nga may mga utos siya. May mga pinagbabawal siya. Ikaw ba, mahal mo yung asawa mo, mahal mo yung anak mo. Pero okay lang sa'yo kung mambabahay yung asawa mo. Okay lang sa'yo kung malalaki yung misis mo. Mahal mo yung anak mo. Okay lang ba sa'yo na hindi siya mag-aral ng mabuti? Na sumagot siya sa'yo? Okay lang ba siya na magdroga siya? Okay lang ba sa'yo na pariwara siya? Gawin niya kung ano yung gusto niya? Hindi! Dahil mahal mo siya. So hindi ibig sabihin mahal mo ang isang tao, lahat ay pwede na sa'yo. May mga pinagbabawal ka at yun ay para din sa kabutihan. Ganun ang Diyos. Yung mga inuutos ng Diyos, hindi yun para sa Kanya. Hindi man tayo sumunod sa utos ng Diyos. Ang Diyos ay mananatiling Diyos. Para sa atin ang Kanyang mga utos. Para sa ating kabutihan. Sapagkat higit sa sino man, ang Diyos ang nakakaalam ng ating kabutihan. We can have our own truth. Kung gusto natin, alamang magagawa dyan ng Diyos. We can have our own standard. Pero nakasisigurado ba tayo? Talaga? Na alam natin ang pinakamakabubuti para sa atin? Kaya't gagawin lamang natin ano man ang maibigan natin? Tayo ba ang may likha sa atin? Tingnan po ninyo sa mga warranty, booklet, may mga instruction dyan patungkol sa mga appliances, halimbawa sa isang washing machine. Pag nasira yan, huwag mong gagalawin. According sa warranty, lalong-lalo na kung within the period na covered pa, ibalik mo sa manufacturer. Sapagkat silang may gawaan yan eh. Silang pinaka nakakaalam dyan. Pinaka nakakatiyak kung ano ang dapat gawin para dyan. Huwag mong kagalawin. Huwag mong isipin na, ako kaya ko ito. Alam ko ito, sigurado ako. Ay sige, pag nagkamali ka at pinakialam mo, bahala ka sa buhay mo. Wala nang warranty ng appliances mo. So ganun din ang Diyos. Kaya nga pinagdiinan ni Isaiah, the one who created us all. Siyang pinaka-nakakaalam ng makabubuti para sa atin. Ngayon, kung hindi natin susundin, hindi naman sa bahala na tayo sa buhay natin. Kaya nga, yung alibughang anak, kahit namang nagwalwal, tinanggap pa rin ng ama na sumisimbolo sa Diyos. Pero gusto pa ba nating magkaganon? Sabi nga ni San Pablo, do not give the devil a chance to work on you. Bakit para tayo'y matuto? Bakit para natin ma-realize na ang Diyos talagang nakakaalam ng pinakamakabubuti para sa atin? Bakit kinakailangan pa nating magkasakit? Bakit kinakailangan pa nating magkasala? Bakit kinakailangan pa nating mapariwara? Bakit kinakailangan may mawala pa sa atin, may masayang pa sa atin, may masira pa sa atin? Di ba? Kaya again, sa tulong ng mga arkanghel, sa tulong ng mga anghel, labanan natin ang demonyo sa pamamagitan ng pagkasabi dito ng ibig sabihin ng pangalan ni San Miguel. Demonyo, walang katulad ng Diyos. Hindi ka umubra sa Diyos. Ang dapat sundin ay hindi ikaw kundi ang Diyos. Kaya hindi kita pakikinggan, hindi kita susundin. Kahit pag gusto ko yung sinasabi mo sa akin. And that's humility. Yung may gusto tayo, pero alam natin hindi gusto ng Diyos. Yung may gusto tayo, pero alam natin ayaw ng Diyos. Hindi natin gagawin. Yun ay kapakumbabaan. At yun, yung humility, will be our primary weapon against the devil, the enemy. Sapagkat walang pinakamagandang sandatang pang-defeat sa demonyo, kundi yung sandatang wala ang demonyo. Walang humility
ang demonyo. Kaya yun ang ikinatatakot ng diablo. Kasi kapag may humility tayo, nalulugod sa atin ng Diyos, tutulungan tayo ng Diyos. A-action para sa atin ang Diyos. Alam niyo po ba na according to tradition, mas mataas yung class of angels ni Lucifer kaysa kay San Miguel. Mas mataas yung level. But Michael defeated Lucifer and all his fallen angels. Bakit? Sapagkat Lucifer was acting on his own. Si Saint Michael was acting sa pangalan ng Panginoon. Walang katulad ang Diyos. Hindi sinabi ni San Miguel, wala akong katulad! Ang sabi ni San Miguel, walang katulad ang Diyos. Hindi ba yung din ang sabi ni David kay Goliath? Malaki ka, pero sa ngalan ng Diyos, tatalunin kita. Kaya, kung tayong magmagaling na kaya natin ang diablo, kaya ko to. Siyo-siyo ito. Alam ko ginagawa ko. Hindi ako magkakasala dito. Kontrolado ko sa sarili ko. In fact, that is already self-defeating. Kasi yun ang demonyo eh. O diba, kaya nga nag-aklas siya. Ayaw ko dito. Gusto ko yung rules ko. Pag ginawa mo yun, inuulit mo yung ginawa niya. At yun ang mas nakapagpapalakas sa kanya. Tandaan po natin, kahit na tayo'y tao lamang sa tulong ng Diyos, hindi tayo kayang demonyo. Makakaya lamang tayo ng demonyo kapag isusuko natin sa Kanya ang ating kalooban, ang ating gusto. Kaya huwag natin gagawin. Isipin po ninyo, Kaya permis kong sinasabi, marami sa ating mga problemang naranasan, kahit pa mga pagkakasakit na yan, dulot ng demonyo. Kasi hindi naman nilikha ng Diyos yan eh. Kaya kung ang gagawin lang natin, yung tama talaga, hindi yung gusto natin, kahit gusto mo ng matamis, bawal nga sa'yo yung matamis eh. Kahit gusto mong humilata, edi mag-exercise ka. Kahit gusto mo na magpuyat, hindi. Matutulog ang maaga. Di ba, kung ang gagawin natin ay yung dapat natin gawin, maraming mga sakit ang maiiwasan natin. Hindi lang sakit ng katawan, kundi ng kalooban. Kung mag-stick ka lang sa asawa mo, kung magpapakabuting asawa ka lang, magpapakabuting anak, kung magpapakabuting tao lang tayo, maraming mga problema na dulot ng diablo ang maiwasan natin. So doon pa lang ang diablo ay matatalo na natin sa tulong ng Panginoon natin. Kaya nga ang sabi, diba ni St. John the Baptist, sa John 3:30, I must decrease, He must increase. Ang sabi pa sa James 4:7, submit to the Lord, resist the devil, and the devil will flee from you. Hindi sinabing, resist the devil lang, and the devil will go away. Hindi. Ang sabi, submit to the Lord. Magpakumbaba ka, sundin mo ang utos ng Diyos at lalayuan ka ng diablo. Kung ito'y gagawin po natin, napakaraming mga problemang dulot ng diablo ang maiwasan natin. Sa totoo lang, ito sana hilingin nating biyaya sa pagdiriwang natin. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Walang imposible. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Hindi ako magdududa. may magagawa ang Diyos. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko. Alam sapagkat mahal niya. diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko. diringgin ng Diyos Pikit natin ang ating ang mga mata. samo ko.
Panginoon, tulungan mo ko na paglabanan ng Diablo. Tulungan mo kong makasunod sa iyo ng may kapakumbabaan. Tulungan mo kong huwag ipilit ang gusto ko. Tulungan mo kong magpatawad kung yan ang nararapat, ang humingi ng tawad, ang magpakumbaba, ang magbago, ang hindi insislaki ang sarili ko. Tulungan mo, Panginoon, din na ang mga taong gusto naming magbago. Sana makita nila kung magpapakumbaba lamang sila at aaminin nagkasala sila, dapat na magbago sila, mas magiging mahalos ang aming pamilya. Mas marami kaming may iwasang problema. Tulungan mong ito'y aming makita. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Pero sundin natin siya. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Matigas sa ulo. Hallelujah! Huwag maging mayabang. Babalik ang Panginoon upang tayo may kunin tapat siya sa kanyang mga pakausap. Sabihin mo sa mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan, sapagkat mahal ka ng Diyos, makakapagdaan. Kung lalapit ka kay Jesus, kung makakabuting tao lang tayo, mas mararamdaman natin ang tulong ni Diyos, ang kanyang pagkabal, ang kanyang pagkalinga, ang kanyang hindi pagpapabayaan. Kung lalapit kay Jesus, kung lalapit kay Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparang sa unang-una ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Naway dali ng iyong anghel ang naming panalangin sa iyong dambana. Katulad ng alimuyak ng insenso, umakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming naghahain ng pagpupuri sa iyo ay dumadalangin sa pagdadala ng mga anghel na mga alay namin para maiharap sa iyo. Kalugdan mo po ang mga ito at pagkalooban mong pakinabangan naming mga iniligtas mo. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan sa harap ng kadakilaan mo sa lupa't langit. Mga anghel at arkanghel ay di makapagwawalang imig. Ikaw ang kanilang inaawitan at pinaglilingkuran sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na mahal, itinuturing nilang pinakamataas na karangalan ang magpuri sa iyo bilang layunin ng kanilang pag-iral. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan.
Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan po ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak, na aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pagkalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga mahal sa buhay, kakilalang namatay na. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkitapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos. Isanuse ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon na amin kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling
namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin dito ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo ng aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ang Panginoon, ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Hinding-hindi na tayo mangangamba, si Jesus laging kasama. Siya ay atin na tayo'y sa Kanya. Siyang ating patnubay, siyang ating gabay, siya sa ating nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan, siyang ating Panginoon magpakailan paman. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong amin ang napagsaluhan ng pagkain, nagbibigay buhay, ang dalangin naming mga dinudulutan nito ng lakas ay makataha kami ng buong tapang sa landas ng kalangitan sa maasahang pagkalinga ng iyong mga anghel sa pamamagitan ng Heso Kristo, asama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Nazaret, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpaalala sa amin magpaliglob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na kagandahan loob mo ay nanatiling sila. Sa pag-aruga mo sa amin, tungkulin mo itinupad. Sa paanan ni Kristo ay itinuring mo kami mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Israel huwag mapahamak.
maging sa iyo walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag naman mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inanggiya, na matapos ang pakikibakan namin sa mundong ito, at sa pananatili namin tapat kay Kristo. Sa kapurihan mo ay makibahagi kami ganap, upang unasan ka ngayon ay maparoon din kami lahat, at ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. Mahal na bira ng lasal at tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mo walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa lagi niyo pong pagdarasal at pagtulong sa ating simbahan. Maraming salamat lalo na sa mga kababayan natin sa ibang bansa na nagtatrabaho para sa kanilang pamilya at tumutulong din sa mga nangangailangan at tulad ng pangangailangan din ng ating simbahan. Salamat po sa inyo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos. Salamat sa Diyos. Thank you. Inialay ang pag-ibig na walang kapantay. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang ganitong umibig ay walang siramis, pagsintansak na linis sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, aming inialay ang pag-ibig na walang kapantay.